Dapat kinonsulta nila yung may-ari ng pondo. Dapat kinonsulta nila ang taong bayan. This is bigger and worse than the Pharmally. 90 billion ito eh. Pag nakuha na po yan, mawawalan po tayo ng funds para po sa PhilHealth po. And it means a lot of people will suffer sa kanilang mga sakit pag sila ng hospital. Unti-unti nang nauubusan ng panahon ang mga tumututol para huwag ilipat ng Department of Finance ang 89.9 billion pesos excess fund ng PhilHealth o pondong hindi nagamit sa mga nakalipas na taon. Ayon sa Public Health Reform Advocate na si Dr. Tony Liachon, kapag sumapit na ang SONA sa July 22 at wala pang desisyon ng Pangulo tungkol dito, ay baka tuluyan ng mailipat ang pondo. Sana makapag-decide sila before the SONA. Kasi once na yung fiscal year ay natapos at naisoli na, tapos na po yun. Kawawa naman ng Pilipino. Hindi na natin, fiscal year kasi magtatapos yan sa SONA eh. Magpapanibago tayo. So baka hindi na natin makuha ho yun. Kailangan mapigilan po yun. Kaya nagmamadali po tayo. So we have only about 2 weeks para ho i-push ito. Sa inilabas na circular ng DOF, ipinasasauli sa National Treasury ang hindi nagamit na pondo na subsidiya ng pamahalaan sa ahensya. Na-analyze sila na may sobra, almost 90 billion. So, anong nangyari? Nagkaroon ng DOF Circular 003-2024 that all excess funds ay pupunta ngayon sa National Treasury para tugunan yung unprogrammed funds. Ang unprogrammed funds are programs na wala pa, iniisip pa lang, pero kinukuha mo na yung pera. Ayon kay Liachon, paglabag ito sa Universal Health Law at iba pang batas. Kaya ang pagkuha ng pondo ay hindi lamang unconstitutional at illegal, kundi ito ay isang immoral na hakbang. To me, hindi ako lawyer, but we had meetings with legal luminaries in one meeting nung aming syntax with the medical organization. Ang sabi nila, it might violate the Universal Healthcare Law, it might violate the syntax law and the train law because health funds should only be allocated or earmarked for health. It cannot go to other agencies na hindi directly to health. Sa kabila ng pagkakaroon ng ganitong kalaking pondo na hindi nagagamit, patuloy namang tumataas ang premium o binabayarang monthly contribution ng mga miyembro ng PhilHealth. Patuloy din umano ang pagtaas ng presyo ng mga gamot. Subalit hindi naman tumataas aniya ang case rate o yung discount na pwede sanang makuha ng mga nagkakasakit gaya ng sakit sa puso at cancer. And then, ninanakawan din natin yung mga kababayan natin, particularly mahihirap na wala silang health maintenance organization or savings. And to us, pagka nangyari ito, we will perpetuate right now an error na hindi na natin makokorek kasi magkakaroon siya ng precedent eh. Aniya madami sanang pwedeng magawa sa pondo na hindi nagagamit para mapaunlad ang healthcare system ng bansa na nahuhuli na sa Southeast Asia. Gaya ng pagpapatayo ng mga hospital at health facility, pagdagdag sahod sa mga doktor upang hindi na mapilitang mangibang bansa, pagpapalakas ng sistema ng PhilHealth, at tuluyang makamit ang pangarap na 10% na bayarin sa ospital sa ilalim ng universal healthcare ng mga magpapagamot. Nang matanong naman sa dinaluhang event si PhilHealth Chief Emmanuel Ledesma Jr. tungkol sa issue, ganito lamang ang kanyang tugon. Election kayo sa mga public health reform advocates questioning yung pag-remit po, yung 89.9. Sabi, diba, event lang po. So hindi po, yan po. Yes po. Very clear po yan, diba, sinabi ko. Paniwala ni Liachon na sa kamay na ng Pangulo ang desisyon kung tuluyang babawiin ng Department of Finance ang pondong ito. Pakiusap nito, huwag naman sanang kunin ang pondo na inilaan sana para sa kalusugan at gastusin para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Kulang yung kanilang due diligence. Hindi lang dapat legal ang kinonsulta nila, dapat kinonsulta nila yung may-ari ng pondo. Dapat kinonsulta nila ang taong bayan dahil ang PhilHealth ay pondo ng bayan. Dismayado ang mga medical practitioners sa inilabas sa circular ng Department of Finance o DOF na ibabalik sa National Treasury ang nasa 89.9 billion pesos na pondo ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Ayon sa mga grupo, dapat ay ginamit ang pondo ng PhilHealth para mas mapabuti ang benepisyo lalo pa ng mga mahihirap na mamamayan. Ang pakiusap po namin
dagdagan na lang po yung benepisyo para mas medyo gumaan naman po ang kahirapan ng mga Pilipino. Paliwanag pa ng mga grupo ng medical practitioners, labag sa batas ang paglilipat ng pondo ng PhilHealth alinsunod sa Republic Act 11223 o ang Universal Healthcare Law. May pamamaraan din anya sa pag-aamyenda sa naturang batas at hindi maisasantabi lang ng Appropriations Act. Kaya upang ang issue na ito ay ma-resolve, ay minaparapat namin na mag-file ng isang petition sa Supreme Court questioning the legality and the constitutionality ng paglipat o pag-transfer ng pondo ng PhilHealth sa General Fund. Plano ng mga medical worker na maghain ng petisyon sa Korte Suprema pagkatapos ng State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Umaasa ang mga grupo na mahadlangan ito ng Pangulo na may kapangyarihan nila upang matutunan ang paglilipat ng pondo. Isang formal na sulat na pirmado ng mahigit 60 grupo ng mga medical practitioner ang ipapadala nila para umapila sa Pangulo. Nagtataka naman ang Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated o PHAPI kung bakit may sobrang pondo ang PhilHealth na hindi ginagamit. Gayong may malaking bayarin pa umano ang mga ito sa mga ospital na umaabot pa ng 4 hanggang 6 na bilyong piso. Mula pa nila ito sa mga benepisyo ng mga pasyente, partikular na ang mga naapektuhan ng COVID-19 pandemic simula pa noong 2021. Tataka lang siguro yung ating mga ibang hospitals na for the past 2 years ata or more than 2 years, meron pa silang ganyan na savings, na ibig sabihin bakit hindi yan pinambayad na lang at nagamit o kaya nagamit talaga ng ating mga ng PhilHealth para sa benefits ng ating mga members. Una nang sinabi ng PhilHealth na hindi makaapekto sa kanilang obligasyon sa mga miyembro ang ibabalik na pondo sa Bureau of Treasury. Katunayan, itinaas na kamakailan ng mga benepisyo at packages gaya ng dialysis, breast cancer, stroke, high-risk pneumonia, asthma at neonatal sepsis. Isinasaayos na rin umano ang mekanismo o guidelines para maisama ang open heart surgeries, COVID-19 at 2 pang cancer packages. Ang Department of Finance naman, sinabi na may maiiwan pang 500 bilyong piso sa kaba ng PhilHealth para sa pangangailangan ng kanilang mga miyembro. I-questionin ng ilang grupo sa Korte Suprema ang halos 90 billion pesos sa unused funds o hindi nagamit na pondo ng PhilHealth na pinababalik sa National Treasury. Labag daw ito sa Universal Healthcare Law. Halos 90 billion pesos. Ganyan kalaki ang unused funds o hindi nagamit na pondo ng PhilHealth sa mga nakalipas na taon. Ang pondong yan, pinasasauli sa Bureau of the Treasury sa bisa ng isang department circular ng Department of Finance para magamit umano sa unprogrammed appropriations. Ang hakbang na yan, kinwestiyon ni Health Reform Advocate Dr. Tony Lietson. Labag daw yan sa Universal Healthcare Law. Tanong pa ni Lietson, bakit hindi na lang ginamit ang sobrang pondo para mapalawak ang binibigay na benepisyo ng PhilHealth o mababain ang kontribusyong binabayaran ng mga miyembro? Ang dami mo magagawa. I think it's unconstitutional, it's immoral, it's illegal. Yan din ang sentimiento ng ilang mambabatas gaya ni Senator J.V. Ejercito na may akda ng Universal Healthcare Law. Nauunawaan man daw niyang kailangan din ng pondo ng ibang programa ng gobyerno. Ang pondong para sa kalusugan ay dapat umanong gamitin para sa kalusugan. Kinundi na rin ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang anyay immoral na pagsasauli ng pondo. Dapat daw itong isauli ng Administrasyong Marcos sa PhilHealth para mapakinabangan ng mga miyembro. Sa panayam kay PhilHealth spokesperson Ray Balenya, sinabi nitong aprobado ng kanilang Board of Directors ang pagsasauli ng pondo na alinsunod umano sa General Appropriations Act of 2024. Tiniyak din ng PhilHealth na hindi nito maaapektuhan ang kanilang operasyon at mga benepisyo. We are still in a strong financial position to operate at ipatupad lahat ng ipinangako nating benefit enhancement sa mga tao. Hindi rin daw galing sa kontribusyon ng mga miyembro ang sobrang pondo, kundi mula sa subsidy ng gobyerno.
Sa ngayon, nakapag-remit na raw ang PhilHealth ng unang tranche na 20 billion pesos sa National Treasury. Kinumpirma naman ng Department of Health na napunta sa kanila ang bahagi ng naturang pondo. Ginamit nga siya ng ating DOF at DBM papunta sa Health Emergency Allowance. Kaya po nagkagulatan ng maganda at nagkaroon ng pambayad sa HEA is dahil nagkaroon po ng pondo. At ang pondong ito pala ay nanggaling dun sa kinuha sa PhilHealth. So kumbaga lumipat lang po mula sa bangko papunta sa tao. Sa isang pahayag, sinabi naman ng Department of Finance na ang paggamit sa excess funds ay mas mainam na paraan kesa mangutang o magdagdag ng buwis. Plano naman ng Grupo ni Lietson at ng Philippine Medical Association na questionin sa Korte Suprema ang legalidad na pagsasauli ng pondo sa National Treasury. Pera to para sa kalusugan ng bawat mamamayan. So hindi dapat natin itong i-give away lang basta-basta. This is bigger and worse than the family kasi 90 billion ito eh. So diba, at saka ito, savings ito, pera ng bayan, hindi ba mas nakakasakit ng damdamin? Dapat din daw itong investigahan ng Senado.